Tapat ka ba sa sinumpan mong bukasyon o estado ng buhay? Magandang araw ng Biyernes, ginigiliw kong kapanalig. Purihin ang Diyos nating mapagkalinga at mapagmahal sa pagtawag sa atin sa bukasyon o estado ng buhay natin ngayon. Pagkapari man yan, pagmamadre o buhay relihiyoso, pag-aasawa o pananatiling single blessed, may general calling tayo na magmahal at magpakabanal. Sa anong estado ng buhay ba mas mayiging ganap ang pagtugon natin sa tawag ng Diyos na magmahal at magpakabanal? Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tugon ng Panginoong Hesus tungkol sa usapin ng diborsyo na inihahain ng mga Pariseyo sa Kanya sa mabuting balita ngayon. Lumapit kay Jesus ang ilang Pariseyo na hangad siyang subukan at tinanong nila siya, "Pinahihintulutan bang diborsyuhin ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan? Hindi ba ninyo nabasa na sa simula'y ginawa sila ng may kapal na lalaki at babae? At sinabi rin itong iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at pipisan sa kanyang asawa at magiging iisang katawan ang dalawa. Kung gayoy hindi na sila dalawa kundi iisang katawan na lamang. Kaya huwag papaghiwalayin ng tao ang pinagbuklod ng Diyos. Kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ang babae ng kasulatan ng diborsyo bago siya paalisin? Alam ni Moises na matigas ang inyong puso, kaya pinayagan kayong diborsyohin ang inyong mga asawa. Ngunit hindi ganito sa simula. At sinasabi ko naman sa inyo, kung may magpaalis sa kanyang asawa, malibang dahil sa pagtataksil, at saka magpakasal sa iba, nakiapid na siya. Sinabi naman ng mga alagad, "Kung yan ang itinatadhana para sa lalaking may asawa, walang pakinabang sa pag-aasawa." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi matatanggap ng lahat ang salitang ito, kundi ng mga pinagkalooban lamang nito. May ilang ipinanganak na hindi nakapag-asawa. May iba namang ipinakapon ng tao, at may iba ring tumalikod sa pag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Tanggapin ito ng pwedeng tumanggap." Nung minsan, sumakay ako ng taxi na itinanong sa akin ng driver kung totoo daw ba yung naririnig niya na hindi pwede mag-asawa ang madre. Sinangayunan ko siya, sabay sabi na ikinasal na kami kay Lord, kaya hindi na pwedeng mag-asawa. At muli siyang tumugon, "Pero pwede po kayo mag-asawa." Ipinaliwanag ko sa kanya na hindi na pwedeng mag-asawa ang ikinasal na sa Diyos. Kagaya ng mag-asawa, hindi sila pwedeng magkaroon ng isa pang asawa dahil nanumpa sila sa kanilang kabiyak sa harap ng Panginoon. Mga kapanalig, ang ating mabuting balita ngayon ay nagtuturo sa atin na alinman sa dalawa, pag-aasawa o pagpapari o pagmamadre man, ay nasa orihinal na plano na ng Diyos para sa atin. Kung tinatawag ka ng Diyos sa pag-aasawa, hangad ng Diyos na maging tapat ka sa pagsasabuhay nito. Gayon din naman sa pagpapari o pagmamadre. Hangad ng Diyos na maging tapat din tayo sa ating commitment sa Kanya. Kaya anuman ang estado o bokasyon natin sa ating buhay, naway manatili tayong tapat at totoo sa mga tao, pagkakataon at biyaya na nilagay ng Diyos sa ating buhay. Naway maging tapat tayo sa orihinal na plano ng Diyos dahil ito ang magdadala sa atin papalapit sa Kanya. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang manatiling mabuti at kumakapit sa tama sa gitna ng kasamaang sumusubok sa ating pananampalataya.